Nakilala mo ang Panginoon, ibinigay sa iyo ang ministry na yan, at hanggang kamatayan na hawakan mo yan. Alamin natin ang hinihingi natin para manatili tayo sa hinihingi natin, mga kapatid. Dahil pag hindi ka nasumang sa iyong hinihingi, hindi mo makukuha ang iyong hinihingi at inaawal sa Panginoon. Ang pag-aaralan natin, the tested servant. Pag sinabing tested, mga kapatid, ikaw dapat ay subok o nasubok. Okay? Bilang ikaw ay lingkod ng Panginoon, kailangan po ikaw ay masubok. At para po sa kaalaman po ng lahat, hindi po lahat ng servant ay tested. Tatandaan niyo po yan, mga kapatid. Hindi po lahat ng servant ay tested. Pag sinabing servant, mga alipin ng Panginoong Diyos o mga lingkod ng ating Panginoon. So ngayon, kung ikaw ngayon ay inaari mo sa iyong sarili na ikaw ay servant ng Diyos, dapat tested ka. Nakuha niyo, mga kapatid? Hindi pa pwede, mga kapatid, na naglilingkod ka sa Panginoon na hindi ka tested. Tatandaan niyo po, ang lahat ng tested, yun ang makakapasok sa langit. No? Tatandaan niyo po, hindi po lahat, iniulit ko po, hindi lahat. Kaya nasabi nga rin ng Biblia sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag. Sa usaping pagtawag, lahat ng tao posible tumawag at maaaring tumawag. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Yung sumusunod, mga kapatid, papasok po yan sa word na tested. Hindi ka po susunod at hindi ka po magpapatuloy sa pagsunod kung hindi ka po nasubok. Ngayon po, sa una pong pagbasa, kung meron po kayong mga Biblia, maaari po bang may magbasa? Dito po sa 2 Timothy chapter 2, verse 15. 2 verse 15, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Okay, sinasabi ng Biblia, pagsikapan mong humarap sa Diyos o humarap na subok. Humarap na subok sa Diyos, manggagawa o servant, mga kapatid, na walang anumang ikahihiya. So, ibig sabihin, pagdating sa usapang paglilingkod at pagsamba sa Panginoon, pagkilala sa Kanya, paglilingkod sa Kanya, dapat ay hindi mo ikinahihiya ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Ngayon po, mga kapatid, dapat ikaw ay maging manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. So, dyan niyo po makita, sa sulat po, sa ikalawang sulat kay Timoteo, sinasabi po ni Apostol Pablo, kasi si Apostol Pablo po ang sumulat niyan, at sinulatan niya si Timoteo sa ikalawa niyang sulat, na sinasabi niya kay Timoteo, pagsikapan mo. Okay? Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Ngayon, mga kapatid, sa usaping pagsisikap, lahat ng tao, hanggat maaari, gusto niyang mapabuti. At kung gusto niyang maging mapabuti, kailangan niya po, mga kapatid, pagsikapan ang bagay na gusto niyang ikabubuti. Alam niyo po, kung labas po sa spiritual, marami po tayong mga pinagsisikapan. Pinagsisikapang bayaran, no? Pinagsisikapan, mga kapatid, na makamit sa buhay. Ngayon, sa usaping pagsisikap, mga kapatid, kung labas tayo, mga kapatid, sa spiritual, marami tayong pinagsisikapan sa mundo na kung saan mas matindi pa ang ating pagsusumikap sa mga bagay ukol sa mundo kaysa sa mga bagay ukol sa Panginoon. Nakuha ninyo, mga kapatid? Nagsisikap tayo sa maraming bagay sa mundong ito. Ngunit pagdating sa ating Panginoon, sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Ngayon, kung iisipin natin, mga kapatid, imagine natin, halimbawa, haharap na tayo sa harapan ng Panginoon ngayon. Haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. I-analisa natin. Sa tingin po ba natin,
Napakita na ba natin sa Diyos ang ating pagsisikap na tayo mga kapatid ay humarap na subok sa Kanya? Alam niyo po mga kapatid, ito'y nakakalungkot isipin, ano? Marami sa atin naglilingkod, pero hindi subok. Sa maraming paraan. Pagdating sa pagsubok mga kapatid, hindi napatunayan. Mabababaw pa lang na pagsubok, mabilis agad bumitaw. Pagdating naman sa espiritual na pamumuhay, hindi rin makitaan ng pagiging subok. Pagdating sa worship mga kapatid, hindi maka-worship sa Panginoon. Pag may kabigatan, hindi maka-worship sa Diyos. Pagka may mga nangyayari sa kanyang hindi maganda, hindi maka-worship sa Panginoon. Pinagpapalit ang Panginoon Diyos sa mga bagay na kung saan wala naman bilang sa harapan ng ating Panginoon. So ngayon mga kapatid, tandaan po natin, kung babasahin natin ito at iisipin natin tayo ang sinusulatan ni Apostol Pablo, dapat natin ilagay sa ating kaisipan, dapat pinagsisikapan natin humarap sa Diyos na subok. Sa tuwing tayo po ay dumadalo sa gawain ng Panginoon, humaharap po tayo sa Diyos. Baka akala po ninyo, pag tayo po ay dumadalo, umuupo ka dyan, humaharap ka sa Diyos. No, sabi nga, huwag kalilimutan ang pagdalo sa paggawain, huwag kakalimutan o pababayaan ang pagdalo sa gawain. Ngayon, sa pagdalo mo mga kapatid, wag na wag at iwasan ninyo na maramdaman ng Panginoon na wala kayong gana sa loob ng kanyang templo. Iwasan niyo po yan mga kapatid. Ayaw ng Panginoong Diyos ng ganon. At ine-expect ng Diyos, kapag ikaw ay pumasok sa kanyang templo, pupurihin mo siya. Gaya ng hospital. Pag pumasok ka sa hospital, ibig sabihin may sakit ka. At ine-expect ng doktor na mayroon kang ipagagamot sa kanya. Maaaring magpapacheck up ka. Maaaring may emergency. Urgent na kailangan kang unahin kasi sa ibang pasyente. Kasi nga, urgent nga. Pumunta ka. Ibig sabihin mga kapatid, tayo pong mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Ang simbahan ay parang ospital. So kapag tayo pumunta dito, may mga sakit tayo at kailangan natin magamot. At ang gagamot sa atin ay ang Panginoong Diyos. Ngayon, kung ikaw po ay pupunta sa isang ospital at wala ka namang sakit, baka masermonan ka pa ng doktor. Wala ka naman pala sakit, anong ginagawa mo rito? Nakakaabala ka sa space ng upuan na pinatitripan mo ba ako? Maaaring ganunin ka pa ng doktor eh. So kung wala kang sakit, doon ka. Huwag ka dito dahil para lang to sa may mga sakit. Nakuha ninyo mga kapatid. So ngayon, pag tayo po ay pumapasok sa simbahan, haharap tayo sa Diyos. Naalala niyo mga kapatid na Romans chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Okay? Tingnan ninyo mga kapatid alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, tama? Na inyong iharap ang alin? Katawan. Ang inyong katawan. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay pumapasok sa templo ng Panginoon, inaharap po natin ang Diyos. At kapag tayo po ay humarap sa Panginoon, tandaan nyo, dapat subok. Hindi ba pwede na pupunta ka dito? Marami na ako nakita sa buhay ko sa paglilingkod ko mga kapatid. May mga tao na uma-attend sa church, parang hindi nila alam ba't sila nasa church. Nag-worship na lahat, ganyan-ganyan lang sila, mga kapatid. No? Hindi naman natin sila pwedeng husgahan dahil mga bago sila. Pero ibang usapan na kung ikaw po ay matagal nang naglilingkod sa Panginoon. Tapos sa tagal mo nang naglilingkod, sabihin na natin 3 years, 5 years, 10 years, tuwing ikaw ay sasamba sa Panginoon, tuwing ikaw ay humaharap sa Panginoong Diyos, lagi na lang mga kapatid, walang pagsisikap. Hindi po nagsisikap. Okay? Dapat, pag naglingkod tayo at pumapasok tayo sa templo ng Diyos, makita ng Diyos sa atin na tayo po ay nagsisikap na humarap, na tayo po ay subok sa harapan ng ating Panginoon. Ngayon, sa 2 Corinthians chapter 3, verse 9,
Sapagkat tayo ay mga kamanggawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Itinuturo sa atin, isinulat mga kapatid sa mga mananampalataya sa Korinto, na kapag ikaw pala ay naglilingkod sa Panginoon, ikaw po pala ay tinatawag na kamanggagawa ng Diyos. Pag sinabing kamanggagawa, mga kapatid, sa mababaw na kapamaraanang maipaliwanag ko sa inyo, halimbawa, ikaw ay nagko-construction at may kasama ka, no? Kung ikaw ay skilled worker, halimbawa nagpapalitada ka, tapos yung isang kasama mo ay labor, no? Nagle-labor siya. Kahit magkaiba kayo ng trabaho, parehas kayong manggagawa at naglilingkod sa isang tao na may-ari ng establishmento. May pinapagawa sa inyo ang amo ninyo at may target, may timetable na kailangan matapos ninyo yun. So, hindi na pag-uusapan dito mga kapatid na ikaw ang pinakamagaling maghalo sa buong mundo. Hindi ganun mga kapatid. Kailangan po mga kapatid, magkaroon kayo ng harmony samantalang ikaw ay hindi ka naman skilled talaga. Ibang bayad ng labor, di ba? Ibang bayad sa mga skilled na mason talaga. Kasi nga, mas magaling sila. No? Kahit magkaiba kayo ng bayad mga kapatid, parehas lang kayo na manggagawa ng isang taong nagpapagawa ng isang establishmento. So ngayon kung ikaw po ay kamanggagawa mga kapatid, dapat hindi ka tatamad-tamad. Nakuha ninyo? Kung ikaw po ay pinagkatiwalaan ng isang may-ari ng bahay, total ikaw pala ay mason, mag-repair ka sa akin ng mga kakilala mo na magagaling. Nakakuha niyo mga kapatid? So hindi po kukuha yan mga kapatid ng tatamad-tamad na katrabaho. Pakakala po ninyo. Pupunta yan sa mga kakilala niya talaga na subok, mga kapatid, na tested, masipag, hindi nandadaya sa oras, mga kapatid. May mga mason nandadaya sa oras eh. Diba? Yung talagang tested ang kukunin niya, bakit hindi niya sisirain ang kanyang pangalan. Ngayon po mga kapatid, pag nakuha niya na yan, ipipresenta niya yan sa taong nagpapagawa ng bahay. Ito po yung aking mga kasamahan. So ngayon yung nagpapagawa, siya po ay kumpiyansa na tested ang lahat. Tama po ba? Ngayon, kapag ikaw naman ay dumating sa isang sitwasyon na kumuha ka ng mga mason, tutulog-tulog patay oras mga kapatid, anong gagawin mo? Hindi pa man nakikita ng may-ari ng bahay o may-ari ng establishmento na nagpapatayo, aalisin mo na yun. Ang huling ano mo na lang ha, huling araw mo na lang ngayon ha. Hindi pa pwede dito yan. Kinuha kita dahil ini-expect ko. Ikaw ay masipag. Ikaw ay gagawa sa tamang oras. Ano po ibig sabihin mga kapatid? Tayo po ay kamanggagawa ng Diyos. So ini-expect mga kapatid nang kumuha sa atin bilang manggagawa na tayo po ay gagawa sa kanyang kaharian. Nakuha ninyo? Dapat tayong gumagawa sa kalooban ng ating Panginoon. Gumagawa tayong kasama ng ating Panginoon Diyos. Hindi pa pwede mga kapatid na ikaw ay servant ng Diyos, hindi ka tested. No? Hindi ka tumatayo bilang isang kamanggagawa. Nakuha ninyo? Pagdating sa simbahan, hindi ka mautusan. Pagdating sa simbahan, kumikilos na lahat ng mga kapatid sa pananampalataya sa maglilinis, nakaupo ka lang. Kamanggagawa tayo mga kapatid. Mga kapatid, pagdating po sa pagiging lingkod ng Panginoon, napaka-importante po ng salitang tiis o pagtitiis. Kapag ikaw po mga kapatid ay papasok bilang worker at hindi ka marunong magtiis, hindi ka tatagal. Okay? Hindi po tayo tatagal. Ang pagtitiis ay bahagi na ng pagiging servant. At sa paulit-ulit na pagtitiis, nagiging tested tayo. Nakuha ninyo? Nagtitiis po tayo. Ngayon po mga kapatid, pag sinabi pong subok, okay, sa usapang salitang subok, mga kapatid, sa original na translation, sa wikang English, yan po ay approved, acceptable, tried.
naaprubahan ka daw, katanggap-tanggap ka daw, ikaw po daw ay subok na. Magkaiba po yung subok na sa susubukin pa lang. Nakuha ninyo mga kapatid? Susubukin pa lang, iba yun. Pero pag sinabing subok na, tried ka na mga kapatid, ikaw po ang siyang gagamitin. Naalala niyo po mga kapatid sa usaping baterya, no? 'Di ba? Laging ang nangunguna diyan Motolite eh. 'Di ba? Ano bang tagline ng Motolite? Motolite pang matagalan. Alam niyo yan? Yung tagline na yan mga kapatid. Pag sinabing battery, sabihin agad Motolite kasi talagang heavy duty yan. Bakit mga kapatid nila nasasabi yun? Dahil sa dinami-dami ng battery sa buong mundo, ang trusted at ang tested mga kapatid, Motolite. Kaya kahit anong lumabas na iba dyan mga kapatid, Motolite talaga ang ginagamit mga kapatid ng mga truck, etc. Kung low budget ka, doon ka lang sa mga mumurahing battery. Nakuha ninyo? Ganyan din mga kapatid sa usapang motor. 4 lang naman ang kadalasang naglalaban dyan, di ba? Honda, Suzuki, Kawasaki, tsaka Yamaha. Pag sinabing motor mga kapatid, yun agad ang napasok sa isipan ng tao. Bakit? Kasi tested yun. Nakuha ninyo? Ngayon po mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, Hindi dumarating sa inyo ang anumang tukso kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. okay, bilang servant po ng Panginoon, ang sabi po ng Biblia, wala pa daw pong pagsubok, no? Wala pa daw pong pagsubok na dumating sa tao na hindi dinanas ng lahat. Sabi ng Biblia, tapat ang Diyos at hindi niya susubukin ang tao ng higit sa kanyang makakaya. Subalit, pagdating daw ng pagsubok, bibigyan niya ng lakas ang tao upang mapagtagumpayan yun. So, ibig sabihin mga kapatid, ang pagsubok na dumadating po sa atin ay pamamaraan ng Panginoon para tayo ay subukin. Kasi kung walang pagsubok at hindi mo yan naipasa, hindi ka tested sa harapan ng Panginoon. Kailangan mo subukin. Lahat ng bagay mga kapatid, kinakailangan subukin. Gumawa ka lang mga kapatid ng upuan. Sino sa inyo marunong gumawa ng upuan? Pupuk ka ng upuan. Kahit na wala kang alam sa pagkakarpintero, basta na sukatan mo, napukpuk mo, anong ginagawa? Di ba, inuupuan? Bakit? Para matesting ko, matibay. Ano po ibig sabihin mga kapatid? Ang pagsubok ay binibigay ng Diyos sa tao para po siya ay subukin. Ano naman natin? Hindi po para sa'y pahirapan. Gusto ko pong bigyan ng linaw sa inyo. Ang pagsubok po ay binibigay ng Diyos para po tayo subukin. Hindi para pahirapan. Hindi po para tayo mga kapatid ay ibaon ng Panginoon hanggang sa mamatay ka. Hindi po ganoon mga kapatid. Dumadating ang pagsubok para po tayo po ay subukin. At sa pagsubok na ibinibigay ng Diyos, anong sabi ng Biblia? Bibigyan ka niya ng lakas para mapagtagumpayan nyo. Kaya ang iwasan nating salita, hindi ko na kaya. Panginoon, sobrang hirap na ng pagsubok, hindi ko na kaya. Mali. Dahil ang sabi ng Biblia, hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Dahil pagdating daw ika ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan yun. Hindi po manggagaling sa atin. Kasi pag galing sa atin, mapapagod lang tayo. Kaya nga dumadating tayo sa punto mga kapatid na hindi ko na kaya. Bakit? Bakit nasasabi ng tao hindi niya na kaya pagsubok? Kasi umaasa siya sa kanyang sarili. Pero kung siya po ay tatanaw doon sa salita ng Panginoon Diyos mga kapatid, pag dumadating ang panahon na kung saan parang nauuga siya na parang hindi niya na kaya, maaalala niya ang sinabi ng Panginoon na hindi niya ibibigay ang pagsubok na hindi ko kaya. So ibig sabihin mga kapatid, dahil sa salita ng Diyos, mamomotivate po tayo na kahit na minsan nagdadalawang isip ka na kung kakayanin mo pa, pero dahil narinig mo ang sabi niya, bibigyan ka niya ng lakas para mapagtagumpayan yun. Aasa ka ngayon sa lakas na ibibigay sa iyo ng Panginoon sa oras na parang hindi mo na kaya. No? So yun po mga kapatid. Ngayon po mga kapatid, ang sabi naman po sa James chapter 1 verse
2 hanggang 3. Tingnan po natin. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Okay, sabi dyan mga kapatid ko, ulitin ko ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nangahulog sa sari-saring tukso. Yung tukso na yan mga kapatid, sa isang translation, sa original yan po ay pagsubok. Tinitest. Ibig sabihin, mga kapatid, ariin ninyong kagalakan. Ibig sabihin, pag may mga pagsubok palang dumadating sa atin, hindi pala dapat tayo magpakita ng nanlulupay-pay tayo. Hindi pala tayo dapat nagpapakita ng nadidismaya tayo. Kundi ang sabi ng Biblia, sabi ni Santiago, mga kapatid, ariin ninyong kagalakan. Nakuha ninyo, mga kapatid? Ariin ninyong kagalakan. Ibig sabihin, tanggapin mo siya, tignan mo siya bilang kasiyahan mo. Bakit, mga kapatid? Dahil sa pagsubok na nadating sa buhay mo, muli mo na naman masasaksihan ang pagkilos ng Diyos. Nakuha ninyo, mga kapatid? Kasi pagka nasasaksihan natin ang pagkilos ng Diyos, umaangat yung pananampalataya natin eh. Yung alam natin sa sarili natin na wala na dapat tsansa, pero dahil may Panginoon ka sa buhay mo, kinaya mo. Okay? Ngayon, nung nalampasan mo, bigla na naman, nandiyan na naman ang dagok ng buhay. Dapat pala, wag natin ipakita ang pagkadismaya. Pagdating mga kapatid ng natapos mong isang pagsubok, may dagok na naman dumating sa iyo mga kapatid, ipakita mo dapat sa Panginoon. Sabi ng Biblia, ariin mo may kasiyahan. Kumbaga, katatapos mo lang maipasa, may dumating na panibago. Praise the Lord. Isa na namang tagumpay ang masasaksiyan mo sa buhay mo. Okay? Sa bawat pagsubok, sa likod niyan may tagumpay mga kapatid. No? Kaya nga sabi mga kapatid, ito yung sinasabi ko mga kapatid, na hanggat maaari, iwasan po natin yung salita na marami na naman tayong pagdadaan ng paghihirap, pag-uusig. Marami na naman tayong pagdadaanan ng mga pagsubok. Ang pinakamaganda pala, sa taong ito, 2025, marami na naman tayong tagumpay na makikita sa harapan ng ating Panginoon. Kasi, although realidad yun eh, di ba? Realidad na sinasabi ng tao na natural na tao, no? Sasabihin, itong 2024, parang puro kamalasan, puro negative. Realidad naman yun, hindi may iwasan. Puno ng pagsubok. Hindi na natin may iwasan. Pero ang pinakamaganda, mag-uwi na lang natin yung ating mindset, mga kapatid. Na ngayong 2025, imbis na isipin mo, marami na naman pagsubok na darating, mali. Marami na namang tagumpay akong makikita at masasaksiyan. Marami na naman akong tagumpay na mararanasan sa harapan ng ating Panginoon. So, ganun po dapat natin tignan itong mga kapatid. So, ulitin ko po, mga kapatid, ariin ninyong buong kasiyahan o kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Tatandaan niyo po sari-sari daw. Iba't ibang klaseng pagsubok. Yan. Ngayon po, sabi din sa 3, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Ngayon, ang pagsubok mga kapatid, tignan niyo maigi mga kapatid yung pagsubok daw mga kapatid ay gumagawa ng tinuturuan tayo ng pagsubok na magtiis. Naalala niyo mga kapatid, yung mga kwento-kwento at nararanasan natin minsan. Tuyo na lang yung ulam mo. Kakasahod mo lang dahil sa dami mo utang, ibinayad mo. Ano sinasabi ng nanay? Okay lang yan anak, tiis lang, makakaramos din tayo. Kasi totoo naman eh. Yung nagdidirdir ka ng asin, kung ano lang ang inuulam mo mga kapatid, isa yung uri ng pagsubok na nagtuturo sa atin magtiis. Kaya wag natin mga kapatid isipin na kapag naghihirap tayo, negatibo, hindi. May gustong ituro ang Diyos sa atin. Pag may mga, lalo na hindi natin gusto yung nangyayari, tandaan ninyo may silent na teacher.
na hindi mo man maintindihan ngayon, pero pagkatapos ng ikaw ay subukin, maintindihan mo bakit ka nilagay ito ng Diyos. Kaya nga yung mga yung mga nagsasabi na, di ba, dinudusta ka ng tao, gadyak ka na lang, nagiging motivation yun ng tao eh. Na kapag ka umangat siya sa buhay, hindi rin siya pwede magmalaki. Dahil kung hindi, dahil sa mga tao sa paligid niya na minaliit siya, hindi siya magsisikap sa buhay. Tatandaan niyo yan mga kapatid. Kaya kayo, kung nakakaranas tayo ng pagmamaliit ng mga tao, mga kapatid, gamitin natin yung motivation. Hindi mga kapatid na, ganito na talaga ako, mamatay na lang ako mahirap. Hindi po mga kapatid. No? So, baguhin natin yung ganyang mindset. So, ngayon mga kapatid, balik po tayo doon. Ang pagsubok po ay nagtuturo sa atin na magtiis. Malinaw po yun. Ngayon po mga kapatid, sa ating pagtatapos, ngayong servant po tayo ng ating Panginoong Diyos, ito po ang tanong. Nakikita po ba natin ang ating mga sarili na tested tayo sa harapan ng Diyos? Tested na tayo. Ibig sabihin, tested ka na. Wala nang bagay na makapagpapatisod sa iyo. Wala nang mga bagay na magiging dahilan para lumayo ka sa Diyos. Kasi pag tested ka mga kapatid, gaya ng mga apostol natin na namatay hanggang dulo mga kapatid, namatay sila. Alam niyo po ba kung bakit sila naging tested? Kasi sa dinami-dami ng nakita nilang discouragement na pwede nilang gamitin para huminto, hindi nila yung tinignan. Kundi nagpatuloy sila hanggang kamatayan. Sa dinami-dami ng nakita nilang kapatiran na namamatay dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hindi nila yung tinignan para lumayo sa Diyos. Kundi lalo silang nagsumikap na ipangaral ang Ebanghelyo hanggang kamatayan. Kaya po sila naging tested. Nakawanan niyo mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, sumunod na tanong. Tested na ba tayo sa ating paglilingkod? Gusto ko lang iwanan itong mga tanong na ito. Sumunod. Tested na ba tayo sa mabubuting gawa? Tested na ba tayo mga kapatid sa harap ng Diyos? Tested na ba tayo mga kapatid kapag tayo po ay tumatanggap ng blessing sa Diyos? Tested na po ba tayo? Alam po ba natin kung paano gagamitin niya? Ngayon po, tested na po ba tayo mga kapatid outside the church? Tested na po ba tayo? Sumunod po. Ito po ang dapat natin isa-isip. Sa ayaw mo sa gusto, kailangan kang subukin. Hindi ba pwedeng hindi? Kaya, kung ramdam mo ngayon na active ka, hindi pa yan. Yung mga tao na sobrang halos hindi mo mahawakan sa sobrang init nila sa paglilingkod sa Diyos. Dalo sila ng dalo, sabi nga ni Brother Jerome, pati yung sariling devotion ng pastor, pinupuntahan mo, mga kapatid. Napakainit mo. Hindi pa yan mga kapatid. Kaya ka mainit, kasi hindi ka pa nasusubok ng maigi. Nakuha ninyo? So, pag ikaw po ay na-test, mga kapatid, doon pa lang po, makikilala natin ang ating mga sarili. Bigyan ko kayo ng pahapyaw bago tayo magtapos, mga kapatid. Kung loobin ng Panginoon, may turo ko to next week about sa pagkilala sa inyong sarili. Kung gaano ba natin kakilala ang ating sarili. At kung ikaw ay tatanungin, halimbawa ikaw, Brother Josh, makilala mo na ba ang sarili mo? Diba? Maaari may mga tao na magsabi, oo, kilala ko na. Mga kapatid, hindi pa. Alam niyo po ba, marami pong pagkakataon sa buhay natin na nagpapakilala ang sitwasyon para, alam niyo yun, yung sitwasyon ay bumubungad sa atin na parang salamin para makita natin kung sino tayo, na-ignore lang natin. Sana po sa susunod, loobin ng Panginoon, may turo ko po sa inyo yan kung paano po malalaman kung nasaan ka na at kung sinong klaseng tao ka. Bigyan ko kayo ng kunting pahapyaw mga kapatid. Alam niyo yung tipo na naglilingkod ka sa Panginoon, ang lakas-lakas mo. Tapos pag may nakita kang hindi mo nagustuhan sa church, bigla kang lalamig. Minsan, tinatanggap natin yan mga kapatid na parang, hindi lang basta tinatanggap, tinatambayan pa, manlalamig ka, kasi di ka na magsisimba.
Hindi natin nakikita mga kapatid na yung mga bagay na yan, na ang init mo, tapos nakakita ka ng hindi maganda, bigla kang nanlamig, pinapakilala niyan ng sitwasyon na yan kung sino ka. Dapat naging alerto ka na kapag mainit ka, nakakita ka ng negatibo, tapos bigla kang nanlamig, dapat makilala mo sarili mo, ganito pala ako. Ito pala yung, kung lalabas ka sa sarili mong katawan, makikita mo na, halimbawa ako yung halimbawa tinutukoy ko na yun, si Brother James pala ay mainit lang kapag hindi nakakakita ng negatibo. So pag nakakita pala ako ng negatibo, naapektuhan ako. So ganito pala ako. Madali pala akong masaktan. Madali pala akong ma-offend. At dapat mo ngayon makilala ang sarili mo kung saan ka na senaryo sa buhay mo na-offend. At dapat i-overcome mo yun. Kasi kung paulit-ulit kang ganon, hindi ka lalago. Isa pa mga kapatid, yung mga taong ayaw na pinagagalitan ng amo, nag-aawol, ang dami kong nakitang ganyan mga kapatid, nabalitaan pa. Ayaw na pinagagalitan sila ng amo nila, nag-aawol, umaalis sa trabaho. Ngayon mga kapatid, kada apply, pag napapagalitan, umaalis. Hindi umunlad ang kanilang emosyon. Dapat nakilala mo dapat ang sarili mo sa 5 company na iyong in-applyan. Pare-parehas ang kaso na pag pinagagalitan ka, nag-aawol ka. Nakuha niyo? Dapat mo makita ang sarili mo na dapat mapalakas mo ang iyong emosyon na kailangan marunong kang tumanggap ng mga masasakit na salita nang sa ganun lumago ka sa pananampalataya o lumago ka bilang personal na tao. Nakuha ninyo mga kapatid. At kapag dumating ka na sa punto na kapag pinagagalitan ka ng maigi at hindi ka natitinag, ibig sabihin, na-overcome mo ang luma mong pagkatao na madali kang ma-offend. Nakuha ninyo mga kapatid. So ngayon mga kapatid, hanggang dito na lamang po. Sana po ay meron po tayong natutunan at palabaybayin mga kapatid. Servant tayo ng Diyos. At sa pagiging servant ng Diyos mga kapatid, ilagay natin sa isip natin, tayo po ay kamanggagawa ng Diyos. Bawal ang tamad pag ang Diyos ang ating katrabaho. Bawal po mga kapatid, sa Panginoon ang tatamad-tamad. At kung tayo po ay kamanggagawa mga kapatid, dapat po tested po tayo. Na kapag sinabing, pag nangailangan ng Diyos ng, preacher, walang preacher, may sakit si pastor. Brother, ikaw pwede ka ba? Ano po hindi po ako nakapaganda. Sablayan mga kapatid. Pag ikaw worker ka, pag ikaw po ay inassign na mangaral dahil sa kinakailangan, may sakit ang iyong pastor, hindi pa pwede mga kapatid na hindi po ako handa ngayon eh. Ako pa nagsasalita, general pati sa nag-MC o song lead mga kapatid, etc. Hindi po ako, dapat po, agahan niyo po. Mga 1 week before. Mga kapatid, hindi pa pwede na tayo ang nasusunod. Kamanggagawa tayo ni Kristo. Pag may pinautos ang ating kamanggagawa, sumunod tayo. Hindi tinatanong at hindi pinag-uusapan kung ikaw po ba ay may magandang tulog, kung ikaw po ba mga kapatid ay prepare o hindi, basta ikaw po ay servant ng Diyos at inaari mong ikaw ay servant ng Panginoon, dapat lagi kang handa bilang servant ng Diyos, bilang sundalo. Bago tayo magtapos, tayo po yung mga sundalo ni Kristo. Nakuha nyo? Sabi ng Biblia, tayo po yung sundalo. Saan ka nakakita ng sundalo na nakikipaglaban? Alam niyo yun, nagpahinga ng konti, tapos nung bumibira na yung kalaban, hindi ako handa, kayo na muna, matutulog pa ako. Hindi pa pwede yung mga kapatid, mauubos kayo, mamamatay kayo. So bilang sundalo, dapat alerto tayo mga kapatid. Sabi nga mga kapatid, na aprubahan ka, katanggap-tanggap ka, tested ka. Pag sinabing tested, once na ituro ka mga kapatid, lagi kang handa. Brad, sister, pwede ka ba mag-MC? Opo! Ganun agad mga kapatid. Ikaw, brother, pwede ka bang mag-preach mamayang gabi? Opo! Hindi mga kapatid, wag ninyong ipararamdam sa Panginoon na nag-iisip pa kayo kung oo kayo o hindi. Hindi ganun yun. Pag sa tinuro ka mga kapatid ng iyong na nakatataas sa iyo mga kapatid o inutusan ka
na gawin mo ang bagay na hindi naman yan ikasasama mo eh. Pag merong iniutos sa iyo mga kapatid, yan ay pamamaraan ng Diyos, mga kapatid, para ikaw po ay subukin. At pag lagi ka na lang tumatanggi, you are not tested. Alam niyo ang mangyayari? Pag lagi kayong tumatanggi, ang impresyon ng Panginoon, no, nakalapat yan sa nakatataas sa inyo. Kaya pag darating ang panahon na kahit na gusto kong gamitin ng Diyos, hindi ka na niya magagamit. Bakit po? Lagi ka na lang kasi, pag ikaw ay kailangan gamitin, lagi ka na lang nakasarad. Lagi ka na lang hindi available. Diba? Naalala niyo yung ating tema, availability. Bilang ikaw po ay servant ng Diyos, dapat lagi ka available. Dapat lagi nga handang mag